Kabanata 411. Hindi mo alam iyon. Naguguluhan si Locke. Umiling si Jared. Hindi ako isang martial artist. Kaya hindi ko talaga alam ang lahat tungkol dito. Sa paggunita sa away ni na Jared at Venicus, napagtanto ni Locke na si Jared ay isang salamangkero sa halip na isang martial artista. Kaming mga martial artist ay may napakahigpit na sistema ng categorization. Yung hindi pa nakakabisado sa loob. Hindi matatawag na martial artist ang enerhiya. Ang mga nakamaster ng panloob na enerhiya ay ikinategorya sa beginner, senior, master, at grandmaster. Ang apat na kategoryang ito ay may 9 na antas bawat isa. Ito ang dahilan kung bakit ang Phoenix, Bane, Zachariah, at ang aking sarili ay may iba't ibang antas ng kapangyarihan sa kabila ng lahat tayo ay internal energy. Mga Grandmaster, Level 2 Grandmaster ako, pero malamang naabot na ni Phoenix at Zachariah ang Level 4. Pagkatapos, Internal Energy Grandmaster, mayroon kaming Martial Arts Warrior, Martial Arts Grandmaster, Martial Arts King, at Martial Arts Emperor. Gayunpaman, iyon ay mga alingaw-ngaw lamang na narinig ko. Wala pa akong nakikita kahit kanino. Ang mga antas na iyon. Paliwanag ni Locke, sa wakas ay nagkaroon si Jared ng magaspang na ideya kung paano gumagana ang mga bagay sa mundo ng martial arts pagkatapos marinig iyon. Mahabang paliwanag. Kaya, ito ay medyo katulad sa espiritual na paglilinang ng enerhiya sa kahulugan na pareho ay may mahigpit. Mga tuntunin sa pagkakategorya. I wonder kung ano ang kaukulang kategorya sa martial arts world. Ay para sa aking foundation phase. Naputol ang kanyang pag-iisip nang magpatuloy si Locke. Kaya nga pinatrain ko ang anak ko sa extreme. Kamao noong bata pa siya. Umaasa ako na balang araw ay malampasan niya ang aking mga kakayahan. Isang binata ang pumasok sa harap ng pintuan pagkatapos niyang sabihin iyon. Hoy, tatay! Busy ako sa training sa sandaling ito. Sa pagkakataong ito, mahusay akong magpe-perform sa martial arts gathering at magdadala ng kaluwalhatian sa matinding kamao. Napatingin si Jared sa direksyon ng boses. Nanlaki ang mata sa gulat nang makita niya ang isang lalaki na nakatingin sa kanya. Katulad ni Dominic, kung si Dominic ay hindi pa nakaupo sa tabi nila noon. Tiyak na si Jared. Napagkamala na siya ng lalaking iyon. Ginoo, pagkakataon. Ito ang aking pangalawang anak, si Jesse. Kambal silang magkapatid. Sabi ni Locke, ngumiti lang si Jared at tumango kay Jesse bilang tugon. Bakit napakagalang ni tatay sa lalaking ito? Magkapareho kami ng edad. Pero si dad naman, formal na nakikipag-usap sa kanya nang nasa isip iyon. Natarante si Jesse at nagtanong. Tatay, ito ba ang special guest na sinabi mo sa akin? Hoy, ingat sa ugali mo. Halika dito at batiin si Mr. Chance ngayon din. Galit na sigaw ni Locke nang siya. Nakita kung gaano kamayabang si Jesse. Dahil ayaw nang magalit pa si Locke. At ubiling lumapit si Jesse kay Jared at sinabing, Nice to meet you, Mr. Chance. Tumango lang si Jared bilang tugon ng walang sabi-sabi. Ano ba kasing ugali mo? Nangangati ka ba para sa isang magandang round ng pambubugbog? Saway ni Locke, kanya, napaka-normal at nauunawaan para sa mga kabataan na kumilos ng medyo mayabang. Mr. Wagner, hindi mo kailangan gawin ito, sabi ni Jared. Hindi man lang siya naabala sa ugali ni Jesse. Magmula noong nakipagsapalaran si Jared sa larangan ng espiritual paglilinang ng enerhiya. Ang kanyang mental na estado ay nagbago sa paglipas ng panahon. Maaari akong mamatay ng walang anumang pagsisisi kung matututo ang aking mga anak na maging higit na katulad mo. Mr. Chance. Look, bulalas ng buntong hininga. Hindi nasisiyahan na sinisiraan siya ng kanyang ama sa harap ng isang tagalabas. Tumutol si Jesse. Ako ay isang guro ng panloob na enerhiya ngayon. Tatay. Siguradong malalampasan kita sa loob ng wala pang 3 taon.
Napatay ni Jared ang isang Grandmaster ng panloob na enerhiya tulad ni Zachariah sa isang sampal. How dare you yabang? Tungkol sa pagiging master ng panloob na enerhiya sa harap niya. Sa isiping iyon, sinaway siya ni Locke, paano kung master ka ng internal energy? Mas mabuting subukan mo. Matuto ng isa o dalawang bagay kay Mr. Chance mamaya. Kabanata 412. Bagamat galit na galit si Jesse. Umupo siya at kumain ng tanghalian nang walang sinabi pa. Ginoo, Wagner, may binanggit ang iyong anak na tinatawag na martial arts gathering kanina. Ano yan? Curious na tanong ni Jared. Ang martial arts gathering ay isang taunang kaganapan na ginaganap ng lahat ng martial arts school sa Nothana at Jasona. Ang pangunahing layunin ng kaganapan ay upang payagan ang mga batang martial artist na magsama-sama at makipagsapalaran sa bawat isa. Iba pa, upang higit pa silang hikayatin. Ang mga nanalo ay gagantimpalaan ng mga table toss at mahahalagang halamang gamot bilang mga premyo. Ang Herb Palace ang siyang nag-host ng kaganapan at nagbibigay ng mga premyo. Magkakaroon din ng toneladang mahiwagang mga item at table toss na ibinebenta sa venue ng event. Yan ang marketing strategy ng Herb Palace para i-promote kanilang mga produkto, habang dumarami ang bilang ng mga kalahok sa paglipas ng mga taon. Tumaas din ang bilang ng hindi kapani-paniwala, mga pambihirang halamang gamot at mahiwagang bagay. Detalyadong paliwanag ni Locke. Oh, hindi ko alam na may mga ganitong pangyayari. Maaari ba akong makisali dito? Naging interesado si Jared sa lahat ng A. Biglaan. Siyempre. Kaya mo, ang sino mang martial artist sa Nothana at Jasona na wala pang 35 taong gulang ay pinapayagan. Lumahok. Sa kasamaang palad. Ang mga matatandang tulad namin ay nakakapanood lamang sa gilid. Gayunpaman, nagdududa ako. Ang kalahok ay magkakaroon ng pagkakataong manalo kung ikaw ay lalahok dito. Mr. Chance. Look, sagot ng isang pilit na ngiti. Humalaklak si Jared. Haha, masyado mo akong binibigyan ng credit. Mr. Wagner. Napakunot-noo lang si Jesse nang marinig iyon. Kailan gaganapin itong martial arts gathering? Tanong ni Jared. Nag-isip ng malalim si Locke. Ngunit tila hindi niya maalala ang petsa. Saka siya lumingon. Jesse at nagtanong. Hey, Jesse, ilang araw na lang bago ang martial arts gathering? 1 linggo. Sagot ni Jesse na hindi man lang tumitingin sa kanya. You little shitty, pinandilatan siya ni Locke bago ngumiti kay Jared nang humihingi ng tawad. Pagkatapos ng tanghalian, hiniling ni Locke kay Jared na turuan si Jesse ng 1 o 2 bagay tungkol sa martial arts. Hindi madala, sa kanyang sarili na tumanggi. Maaari lamang magtungo si Jared sa bulwagan ng pagsasanay ng pamilya Wagner kasama si Locke. Nahulaan na niya na magalang at magalang si Locke sa kanya dahil may pabor siya. Magtanong. Pagdating sa training hall, inutusan ni Locke, Jesse, ipakita mo kay Mr. Chance ang isa sa mga form mo para magawa niya. Bigyan ka ng ilang mga payo. Bagamat nag-aatubili, walang pagpipilian si Jesse kundi gawin ang sinabi. Pagkatapos ay bumangon siya bago tumapak sa lupa gamit ang kanyang paa. Lahat ng tao sa lugar ay maaaring. Pakiramdam ko ay bahagyang nanginginig ang lupa. Ngunit isang malalim na bakas ang makikita sa sahig nang iangat niya ang kanyang paa. Ginoo. Si Jesse ay talagang master ng panloob na enerhiya. Napakaganda. Masayang bulalas ni Clyde. Ang iba pang mga tagapaglingkod ng pamilya Wagner ay pinuri rin si Jesse. Nalabis na ikinatuwa niya. Ipinagpatuloy ni Jesse ang pagpapakita ng extreme fist form, na nagpadala ng malakas na bagzo ng hangin na iyon. Maaaring maramdaman hanggang ilang talampakan ang layo. Maraming malalalim na bakas ng paa ang makikita sa sahig sa oras na siya. Nakumpleto ang form. Please give him some pointers. Mr. Chance. Magalang na sabi ni Locke pagkatapos ni Jesse. Pagpapakita. Tumango si Jared. Ang lakas at bangis ng anyo ng extreme fist ay talagang kahanga-hanga. Sa kasamaang palad, isinakripisyo mo ang iyong bilis para sa kapangyarihan. Masyadong mabagal ang formang iyon.
Tandaan, walang kwenta ang pagtama ng ganoon kalakas kung hindi mo talaga maabot ang mga strike na iyon. Tumango si Locke bilang pagsang-ayon matapos marinig iyon. Napakalakas ng mga welga ni Jesse. Ngunit mabagal ang mga ito. Dahil sinasadya niyang maglagay ng maraming kapangyarihan sa likod ng bawat welga. Kabanata 413. Si Jesse ay nagkaroon ng matinding galit mula kanina. Kaya't nang marinig siyang tinawag siya ni Jared ng mabagal ay naging dahilan ng pagkawala niya. Init ng ulo. Kung ganoon ka kagaling, paano kung makipag-spark ka sa akin at tingnan mo kung talagang mabagal ako? Hoy! Panoorin ang iyong tono kay Mr. Chance. Natarante si Locke nang makitang masungit ang ugali ni Jesse. Jared. Tuturuan na sana niya ng leksyon si Jesse nang pigilan siya ni Jared at sinabing, tumahimik ka, Mr. Wagner, bilang ako. Sabi kanina, normal lang sa mga kabataang tulad niya na medyo mainitin ang ulo. Mikikispar lang ako ng konti. Siya, maawa ka sa kanya, Mr. Chance. Pakiusap ni Locke, huwag kang mag-alala, hindi ko siya sasaktan. Mahinahong sagot ni Jared. Dahil napanatag ang loob niya sa kanyang pangako. Naisip ni Locke na magandang pagkakataon para kay Jesse na matuto ng leksyon sa pagpapakumbaba. Ang mapagmataas at walang pakundangan na pag-uugali nina Dominic at Jesse ay bumuo ng isang malaking kaibahan sa Lucas. Personalidad na minsan ay iniisip niya kung anak niya ba talaga sila. Dapat nakikiusap ka sa akin na maawa sa halip. Tatay, huwag mo akong sisihin kung sa huli ay nasaktan kita. Mahalagang bisita. Sigaw ni Jesse na may nakasulat sa buong mukha niya. Hindi na lang siya pinansin ni Locke dahil alam niyang mapapakumbaba si Jesse sa lalong madaling panahon. Tumalon sa ere si Jared at lumapag sa harap ni Jesse. Pagkatapos ay inilagay niya ang dalawang kamay sa likod ng kanyang likuran. Sinabi, sasalakayin mo ako, at ako ay iiwasan ng hindi gumaganti. Sa ganitong paraan, makikita mo kung gaano kakabagal. Talaga, huminto ng ilang segundo si Jesse bago bumulong ng galit na galit. Huwag kang mapuno ngayon. Hindi ako. Mananagot ka kapag nasaktan ka. Umiling si Jared. Hindi iyon mangyayari. Itinaas ni Jesse ang kanyang paa at tinapakan ang lupa, na nagdulot ng paglitaw ng mga bitek at kumalat sa lahat ng direksyon. Sa 12-dosenang talampakan ang layo. Pagkatapos ay bumantong hininga siya ng mariin, na naglalabas ng nakakatakot na aura habang tinatitigan niya si Jared na parang mandaragit. Para sugurin ang biktima nito. Makalipas ang isang segundo, binato ni Jesse ng suntok ang direksyon ni Jared. Ito ay napakalakas na ito ay gumawa ng isang sonic boom bilang. Pumutol ito sa hangin. Kahit nasa harap ng gayong mapanirang suntok, si Jared ay nakatayo lang doon ng mahinahon habang ang mga braso ay nasa likod niya. Pabalik, para bang wala siyang pakialam sa paparating na pag-atake. Nang malapit na siyang tamaan ng suntok, bahagyang iniling ni Jared ang kanyang ulo sa gilid at iniwasan ang suntok. Nang napakadali, sa galit, binato ni Jesse ng isa pang suntok si Jared. Sa pagkakataong ito, ang tiyan ni Jared ang itinutok niya. Muli, madali itong naiwasan ni Jared sa pamamagitan ng paghakbang sa gilid. Ang susunod na nalaman ni Jesse, si Jared, nakatayo sa likuran niya. Parg! Napasigaw si Jesse sa pagkadismaya matapos makaligtaan ang dalawang magkasunod na pag-atake. Pagkatapos ay sinimulan niyang ihagis ang hindi mabilang na suntok kay Jared gamit ang dalawang kamay. Ngunit wala ni isa sa kanila. Dama po sa kanya. Sa katunayan, hindi man lang nahawakan ng kanyang mga kamao ang sando ni Jared. Sa loob lamang ng ilang minuto, nakapagbigay na si Jesse ng mahigit 100 suntok at na-miss niya ang bawat isa sa kanila. Maya-maya, huminto siya sa pag-atake at humihingal dahil halos maubos na niya ang kanyang martial energy. Si Jared naman ay hindi man lang pinagpawisan. Ngayon, naniniwala ka ba na ganoon din ang mga suntok mo? Mabagal. Nakangiting tanong niya habang nakatalikod pa rin ang mga kamay. Sinasamantala mo lang ang liksi mo. Mayroon ka bang lakas ng loob na makipagpalitan ng mga suntok? Ako, sa marupok mong katawan, sigurado akong mababali ko lahat ng buto mo sa isang suntok.
Tumanggi pa rin si Jessie na aminin ang pagkatalo. Paano mo ako ipagpapalit kung wala ka ng martial energy? Tanong ni Jared kasama. Isang ngiti bago bahagyang humakbang sa sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Kabanata 414. Malakas na yumanig ang lupa na parang lindol. Dahilan para mawala ng balanse si Jessie at matamba. Ang kalahati ng paa ni Jared ay nasa lupa. At ang mga bitik na resulta ng kanyang pagtapak ay umabot ng hanggang 50 paa. Pagkatapos ay hinailan niya ang kanyang binti mula sa lupa at mahinahong naglakad patungo kay Locke habang si Jessie ay nakatitig sa kawalan. Bunganga na halos 3 talampakan ang lalim. Napalunok si Jessie sa takot matapos na sa wakas ay mapagtanto ang kapangyarihan ni Jared. Banal na shitty. Malamang nasa level na ang lalaking ito. Grandmaster ng panloob na enerhiya o mas mataas. Ngayon ay nakita ko na kung bakit napakagalang ni tatay sa kanya. Sa pag-iisip na iyon, tumayo si Jessie at naglakad patungo kay Jared. Pagkatapos ay lumuhad siya at humingi ng tawad. Patawarin mo ako sa aking bastos na pag-uugali, Mr. Chance. Bahagyang nagulat si Jared sa ginawa niya at mabilis siyang hinaila patayo. Bagamat mayabang na personalidad ang magkapatid, mapagpakumbaba sila para humingi ng tawad at tama. Kanilang mga mali. Parang hindi naman sila gaanong pinagkaiba ni Locke eh. Ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa iyong puso. At ang tunay na anyo ay nagmumula sa iyong isip. Sa ganoong paraan, magagawa mo. Sanayin ang parehong bilis at lakas ng sabay sa halip na isakripisyo ang isa para sa isa. Sabi ni Jared, habang tinatapik siya sa balikat. Ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa iyong puso. At ang tunay na anyo ay nagmumula sa iyong isip. Bulong ni Jessie sa sarili. Paulit-ulit, biglang nagningning ang mga mata niya sa pananabik ng sabihin niya. Salamat sa mga pointers, Mr. Chance. Nakuha ko. Ngayon na. Pagkatapos ay tumakbo si Jessie patungo sa gitna ng bulwagan ng pagsasanay at nagsimulang mag-practice habang bumubulong sa sarili. Ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa iyong puso. At ang tunay na anyo ay nagmumula sa iyong isip. Sa pakiramdam na nasisiyahan matapos makita iyon. Binigyan ni Locke si Jared ng isang nagpapasalamat ng ngiti at sinabing, "Maraming salamat, Mr. Pagkakataon. Kung sakaling kailanganin mo ang aming tulong, ipaalam lamang sa amin at gagawin namin ang aming makakaya upang tulungan ka. Huwag mo itong banggitin, Mr. Wagner." Sagot ni Jared. Sa sandaling iyon, lumapit si Dominic at tinawag siya. "Mr. Pagkakataon, dumating na ang mga bato. Maaari, ikaw please." Tumango si Jared. "Oo naman. Pumunta tayo at tingnan." Kaya lang, umalis na silang dalawa sa kotse ni Dominic at nagtungo sa isang bodega sa suburbs. Doon inimbak ni Dominic ang kanyang mga bato dahil napakaliit ng tindahan sa lungsod para magkasya ang ganoong kalaking halaga. Mga bato. Isang maliit at itim na kotse ang huminto sa labas ilang sandali matapos ang kanilang pagdating. At lumabas ang isang maputing buhok. Ang kotse. Nakasuot siya ng salamin at may hawak na tungkod sa kanyang kamay. Mabilis na tumakbo paarap si Dominic para hawakan siya. "Isipin mo ang iyong hakbang, Mr. Patterson." Lubos siyang gumagalang sa matanda habang maingat niyang tinulungan ito patungo sa bodega. "Ginagawa ko lang ito bilang paggalang sa tatay mo, Dominic. Ang isang matandang tulad ko ay hindi dapat gumagawa mga trip na ganito. Ito na ang huling beses na tutulungan kita." Sama ng loob na bulalas ng matanda. Ngunit malaking kawalan para sa komunidad ng stone gambling kung magretiro ka, Mr. Patterson. Sabi ni Dominic, nang may paggalang. "Matanda na ako ngayon. Gayunpaman, narinig ko na nakuha mo ang iyong sarili ng napakalaking halaga ng mga bato sa oras na ito. Sa dami ko, respetuhin mo ang iyong ama. Hindi rin kita mabibigyan ng sobrang diskwento. Gusto ko ng ganito." Pagkatapos ay itinaas ng matanda ang isang daliri sa kanyang mukha. "1,000,000. Walang problema. Ito ay isang angkop na presyo para sa iyong mga serbisyo, Mr. Patterson." Sumagot si Dominic ng A. Tumango. Nanlamig agad ang mukha ng matanda.
Anong ibig mong sabihin ng milyon? Gusto ko ng 10 milyon. 10 milyon. Nanlaki ang mga mata ni Dominic sa gulat. Ano? Sobra na ba ito para sa iyo? Sa pagkakaalam ko, ito ay mga hickory stones na mayroon ka rito. Alam mo naman ang kikitain mo sa kanila. Di ba? Tanong ng matanda. Okay. Sure. 10 milyon iyon. Kung gayon, bulong ni Dominic sa nakakunot na mga ngipin. Matapos tulungan ang matanda patungo sa isang upuan sa gilid. Lumapit si Dominic kay Jared at sinabing, paumanhin. Ang matandang ito ay si Benjamin Patterson. Isa siyang eksperto sa komunidad ng stone gambling. Lahat kami ay sumasangguni sa kanya tuwing bibilhin namin ang mga batong ito. Hindi naman sa wala akong tiwala sa iyo, mister. Pagkakataon. Mangyaring huwag makakuha ng maling ideya. Ayos lang. Nakangiting sagot ni Jared. Kabanata 415. Matapos ang halos 30 minutong paghihintay, dumating ang isang truck na may ilang mas maliliit na sasakyan sa hila. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lumabas sa unang sasakyan. Mayroon siyang singsing na diamante sa kanyang daliri. Kasing kapal ng gintong tanikala. Bilang isang hinlalaki sa kanyang leeg. At isang tabako sa kanyang kamay. 12 ng mga bodyguard ang lumabas sa iba pang mga sasakyan at pumunta sa kanya. Lahat sila, nakasuot ng mga suit at nakasuot ng salaming pang-araw, na nagbibigay sa kanila ng nakakatakot na hitsura. Sigurado kang maraming bodyguards na kasama mo para lang maihatid sa akin ang mga gamit. Mr. Ferguson, gawin. Wala ka bang tiwala sa akin o wala ka bang tiwala sa pamilya ko? Nakangiting sabi ni Dominic habang nakikipagkamay. Isaiah, alam ko ang impluwensya ng pamilyang Wagner sa Summerbank. Ngunit ang truck na ito ay naglalaman ng mataas na kalidad. Hickory stones. Ang mga bagay na ito ay nagkakahalaga ng isang bomba. Kaya hindi ko kayang magkaroon ng anumang bagay na mali sa paghahatid. Sumagot si Isaiah na may kasamang masiglang tawa, na nagpapakita ng 2 gintong ngipin sa kanyang bibig. Haha, sa iyong net worth, Mr. Ferguson, maaari naming bilhin ang lahat ng Mount Hickory at marami pa rin. Nang natitirang pera, ipinagpatuloy siya ni Dominic sa mantikilya. Masyado mo akong binibigyan ng kredito. Mr. Wagner, napangiti si Isaiah mula tenga hanggang tenga nang sabihin niya iyon. Wow! Maaaring hindi gusto ni Dominic ang martial arts. Ngunit siguradong may husay siya sa pagnenegosyo. Napaisip si Jared. Sarili niya habang nakatingin sa gilid. Pagkatapos ng maikling palitan ng kasiyahan, lumapit si Isaiah kay Benjamin sa upuan at magalang na sinabi, hello, Mr. Patterson. Nagulat ako na personal kang pumunta dito ngayon. Malaking halaga ang mga batong ito ng hickory. Kaya inimbitahan ako ni Dominic para tasahin ang mga ito. Benjamin. Sagot niya na nakapikit pa rin. Maraming taon na kaming nagnenegosyo. Mr. Wagner, wala ka pa rin bang tiwala sa akin? Bakit mo imbitahan si Mr. Patterson? Medyo pabiro na tanong ni Isaiah. Hindi kailanman masakit na maging mas maingat. Mr. Ferguson, bukod dito, ang mga batong hickory na ito ay talagang nagkakahalaga ng A. Kapalaran. Sagot ni Dominic na may malabong ngiti. Sige, suriin muna natin ang mga paninda. Tulad ng alam mo, hindi ko magagarantiya na makakakuha ka ng mga gemstones. Ang mga batong ito, walang ibabalik o refund kapag nasuri mo ang mga ito at nakompleto ang aming deal. Seryosong paalala ni Isaiah sa kanya. Tumango si Dominic. Naiintindihan ko, Mr. Ferguson. Pagkatapos ay ibinaba ng isang truck ang mga bato sa isang itinalagang lugar para sa inspection. Dumating sila sa lahat ng uri ng mga hugis at mga sukat para sa hindi sanay na mata. Ang mga ito ay hindi naiiba sa mga ordinaryong bato. Pagkatapos mo, Mr. Patterson, humakbang si Dominic para tulungang makatayo si Benjamin. Tumango si Benjamin habang naglalabas ng magnifying glass at maliit na martilyo. Dahil matagal nang masusuri ang napakaraming batong iyon. 12 dosenang lamang ang mapipili ni Benjamin. Inspection.
Gayunpaman, sa napakaliit na sukat ng sample, talagang walang garantiya na ang mga resulta ng inspection ay ilalapat sa iba pang mga bato, tulad ng lahat ng iba pang anyo ng pagsusugal. Ang swerte ay may malaking papel sa mundo ng stone gambling. Biglang sumimangot si Jared nang simulan ni Benjamin na suriin ang mga bato. Saka siya naglakad papunta sa bunten ng bato at yumuko para mas makitang mabuti. Sa pag-aakalang si Jared ay isang subordinate na dinala ni Dominic. Hindi na nag-abalang pigilan si Isaiah. Matapos ilipat ang ilan sa mga bato sa gilid, nakakita si Jared ng isang makintab. Hugis itlog na bato na halos kasing laki ng isang itlog. Naningkit ang kanyang mga mata sa pananabik ng dahan-dahan niya itong binuhat mula sa lupa. Ang sandaling kamay ni Jared nakipag-ugnayan sa bato. Isang surge ng purong espiritual na enerhiya ang pumasok sa kanyang katawan. Ang hugis itlog na batong iyon ay naglalaman ng higit na espiritual na enerhiya kaysa sa jade na mahigit 10 beses na mas malaki. Laki. Kabanata 416. Ay ito ba ang espiritual na bato? Nanlaki ang mga mata ni Jared sa lubos na hindi makapaniwala. Nang kunin ni Jared ang bato, ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinubukan itong muling madama. Gayunpaman, natagpuan niya iyon doon, ay wala ng espiritual na enerhiyang lumalabas sa loob ng bato. Habang hawak ang bato, tuwang-tuwang tinanong ni Jared si Isaiah, "Saan mo nakuha ang batong ito?" Gayunpaman, nanunuya lamang si Isaiah bilang tugon at hindi pinansin ang tanong niya. Dahil sa katahimikan ni Isaiah, hinawakan siya ni Jared sa kwelyo. "Hoy, saan mo nakuha ang batong ito?" Tanong ulit ni Jared. Agad na sumili ang galit sa mukha ni Isaiah. Sa isang kisap mata, sumugod ang kanyang mga bodyguard. Pasulong. Nang makita ito, sumugod si Dominic para mabawasan ang tensyon. "Ginoo, Chance. Anong problema?" Sa sobrang gulat, hinayla ni Dominic si Jared palayo kay Isaiah. "Ginoo, Ferguson. Mangyaring patawarin ang kanyang mga aksyon. Si Mr. Chance ay dapat na nakapagtrabaho pagkatapos niyang makita ang kalidad ng The Stones." Paumanhin ni Dominic. Ngumuso si Isaiah. For Dominic's sake, I'll spare this insolent brat." Kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay. Napaatras ang mga bantay na nakapaligid sa kanya. Kasabay nito, naalala ni Jared ang kanyang sarili at nanambalik ang kanyang katinoan. "Ginoo, Chance, gemstone ba ang hawak mong bato?" Tanong ni Dominic nang mapansin ang kasing laki ng itlog. Bato sa pagkakahawak ni Jared. Hindi ito isang gemstone. Umiling si Jared. "May kakaiba sa batong ito. Ginawa mo ba? Kunin ito mula sa Mount Hickory?" Tanong niya. "Tama iyan. Kung tutuusin sa kulay at hugis ng bato, tiyak na nagmula ito sa Mount Hickory. Gayunpaman, ang bato na nasa iyong pag-aari ay isang bihirang mahanap. Kahit na may laman ito, hindi nagkakahalaga ng malaki. Masyadong maliit." Paliwanag ni Dominic. Ngumiti lang si Jared sa kanya at hindi na nagsalita pa. Walang ideya si Dominic kung gaano ito kahalaga. "Bato ay sa akin. Dapat kong bisitahin ang Mount Hickory kapag may pagkakataon ako. Baka makahanap pa ako ng mga espiritual na bato." Ayan, mamantong hininga si Jared. Pagkaraan ng 10 minuto, tuwang-tuwa na napabulala si Benjamin. Ang batong Hickory na ito ay may pinakamataas na kalidad ng grado. Sa paghusga sa kung gaano kaliwanag ang kulay ng esmeralda nito, hindi ka mabibigo sa mga resulta nito kung ikaw buksan mo. Nang marinig ito ni Dominic, tumakbo na siya. "Ginoo, Patterson, sigurado ka bang magkakaroon ng mga hiya sa mga ito?" "Mga bato, syempre, halika at tingnan." Ipinaliwanag ni Benjamin ang kanyang tanglaw sa bato, na nagpapaliwanag sa berdeng kinang. Sa loob nito, maingat, tinapik niya ang bato gamit ang maliit na martilyo para tanggalin ang panlabas na shell nito. Kapag naalis na ito, ang kulay ng batong Hickory ay lumitaw na mas maliwanag. Natuwa si Dominic nang makita ang kalidad ng bato. "Hindi ako makapaniwala na may mga ganitong mahahalagang bato sa gitna ng maliit na batch na ito. Siguradong marami pa sa kotse."
Naka-gold ako. Ginoo Patterson. Maraming salamat sa iyong pagsusumikap. Tiyak na gagantimpalaan kita ng maganda. Tatawag ako. You about it later. Tuwang-tuwang sabi ni Dominic. Tumango si Benjamin bilang tugon habang siya ay umupo muli at nagpapahinga. Kaya lang, 10 milyon na ang nakuha ko. Bulsa, Ginoo, Wagner, di ba sabi ko sa'yo kanina? Ang mga batong hickory na ito ay isang uri. Tiyak nakikita ka ng A. Malaking tubo kung bibilhin mo ito. Sabi ni Isaiah kay Dominic. Ngumisi si Dominic. Ginoo, Ferguson, bakit hindi mo pangalanan ang iyong presyo? Magkano para sa buong batch na ito? Batu, ayon sa mga patakaran, ang mga bato ng hickory ay nagkakahalaga ng higit pa kaysa sa mga normal na bato. Kaya, ibebenta ko ang batch na ito sa ikaw sa 300 milyon. Huwag mag-alala, siguradong mababawi mo ang pera sa sandaling makuha mo ang A. Ilang Imperial Jade mula sa mga batong ito. Pagkatapos ng lahat, ang mga bato ng hickory ay madalas na may mas mataas na pagkakataon na makagawa. Mahahalagang hiyas, habang nagsasalita siya. Iniunat ni Isaiah ang 3 daliri. Saglit na nag-alinlangan si Dominic bago niya sinulyapan si Jared. Dahil ang huli ay mayorya. Shareholder. Nagpasya si Dominic na hingin ang opinyon ni Jared. Mr. Chance, ano sa tingin mo tungkol dito? Transaksyon. Ang mga batong ito ay walang iba kundi basura. Halos 30 milyon ang halaga nila. Lalo pa ang 300. Walang pakialam na sagot ni Jared. Si Benjamin, na nakapikit pa lang, ay nabigla sa gulat nang mahuli niya ang matapang na pahayag ni Jared. Kabanata 417. Sa kabilang banda, galit na galit si Isaiah. Ano bang pinagsasabi mo? Naiintindihan mo ba kung paano gumagana ang stone gambling? Mayroon akong isang buong batch ng hickory stone sa akin. Napakalakas ng loob mo, na sinasabing hindi sila nagkakahalaga ng 30 milyon. Dominic, saan mo nakilala ang lokong ito? Sa gitna ng 12-dosenang mga bato na aking napagmasdan. Kanina, malabo mong nakikita ang mga maliliwanag na kulay sa ilalim ng ibabaw. Besides, I'm sure ikaw din. Nasaksihan ito ng iyong sariling mga mata. Ngayon, ang lalaking ito ay naglakas loob na sabihin na hindi sila nagkakahalaga ng 300 milyon. Tumayo si Benjamin at sinabing, sa palagay ko, ang batch na ito ay nagkakahalaga ng higit sa 3 bilyon. Kung ayaw mo, ako na ang kukuha. Nauna rito. Umawit si Benjamin ng mga papuri tungkol sa kalidad ng mga bato. Ngayong tahasang sinabi ni Jared ang eksakto. Sa tapat, hindi napigilan ni Benjamin na pumutok ang kanyang pang-itaas. Ginoo, Patterson, please calm down. Nagmamadaling sabi ni Dominic. Sumulyap siya kay Jared na may pagdududa. Ginoo, pagkakataon. Hindi may kikaila ang mataas na kalidad ng mga batong hickory na ito. Higit pa rito, ang 3 bilyon ay hindi masyadong mabigat. Presyo. Bakit hindi? Nagdududa ka ba sa mga salita ko? Malamig na sambit ni Jared. Hindi talaga. Paano ako hindi magtitiwala sa iyo? Mr. Chance. Sagot ni Dominic sabay iling. Kung nagtitiwala ka sa akin, huwag mong bilhin itong batch ng mga bato. Walang ibang salita. Naglakad si Jared sa gilid. At nagpatuloy sa pagbili ko sa espiritual na bato. Ang mixing tugon ni Jared ay naiwan si Dominic sa alang-alang posisyon. Sa huli, sumuko at nanghihinayang ang huli. Sinabi ni Isaiah, Mr. Ferguson, mangyaring tanggapin ang aking taos-pusong paghingi ng tawad. Hindi ako bibili ng batch na ito. Ng mga bato, bagamat mukhang gulat na gulat si Isaiah. Ang gulat na tingin niya ay agad na napalitan ng galit. Dominic, kahit si Mr. Patterson mismo ay nagpatotoo para sa kalidad ng mga bato. Hindi ako makapaniwala na nagtitiwala ka. Ang mga salita ng isang bata lamang sa payo ni Mr. Patterson. Hindi makapaniwalang sambit ni Isaiah. Simula sa'yo, don't plan to buy them. Dadalhin ko na lang mga bato ko sa ibang lugar. Sigurado ako ng iba pang mga customer. Makikinabang sa mga batong ito.
Bagamat nag-aatubili si Dominic na tanggihan ang alok ni Isaiah, hindi niya napigilan ang sarili na labanan si Jared. Ginoo, Ferguson, hayaan mong kunin ko ang mga batong ito. Tuturuan ko ng leksyon ang mga kabataang ito. Paano nila hahayaan dumaan ang ganitong pagkakataon? Sabi ni Benjamin habang naglalakad papunta kay Isaiah. Ginoo, Patterson, handa akong ibenta ang mga ito sa iyo sa mas mababang presyo na 250 milyon. Gayunpaman, kakailanganin mong ilipat ang pera sa akin on the spot. Walang problema, ipapadala ko sa iyo ang pera ngayon din. Masiglang pagsang-ayon ni Benjamin. Hindi ako makapaniwala. Inalok niya ako ng 50 million discount. Ang bargain na ito ay ang perpektong gintong gansa. Gayunpaman, walang pondo si Benjamin para bayaran ang buong bayad at tinawag niya ang ilan sa kanyang mga kaibigan. Takpan ang natitirang gastos. Nakipag-ugnayan din siya sa ilang lalaki para ibalik ang mga bato. Makalipas ang halos 1 oras, sa wakas ay nakakuha si Benjamin ng sapat na pera at ipinadala ang lahat kay Isaiah ng walang segundo. Naisip, nang makita niya ang mga bato, na ngayon ay nasa kanya na. Napuno ng pananabik si Benjamin. Gayunpaman, ang malamig niyang titig ay tumama kay Dominic. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang mataas na kalidad ng mga hikoria na ito. Mga bato, how dare a youngster like you call them basura? Palibasa. Inutusan ni Benjamin ang kanyang mga tauhan na maglabas ng 100 bato at putulin ang mga ito. Siya ay tiwala na makakahanap siya ng mga mahalagang bato sa loob ng mga batong ito. Nang makita ito, sinabi ni Isaiah, Mr. Patterson, may mahabang paglalakbay pa ako. Kaya naman, kukuha ako. Leave ko muna. Nais ko sa iyo ang pinakamahusay na swerte sa iyong mga bato. Ginoo, Ferguson, huwag kang umalis kaagad. Kailangan mong manatili at patunayan na mali sila. Mabilis na hinawakan ni Benjamin. Papunta sa manggas ni Isaiah. Dahil walang pagpipilian, napilitan si Isaiah na manatili sa tabi ni Benjamin. Mula sa malayo, walang magawang nakatingin lang si Dominic. Sa kabila ng kanyang inggit at paghanga sa pagkakita kay Benjamin. Buksan ang mga bato. Ang pagtanggi ni Jared ay humadlang sa kanya na magpatuloy sa transaksyon at gumawa ng A. Magandang kita. Sa isang kisap mata, naputol ang mga bato. Gayunpaman, ang loob nito ay natigilan sa lahat. Ang lahat ng mga bato ay nahati upang walang makita kundi ang walang laman na hangin. Ang mga batong ito ay hindi hihigit sa karaniwan. Mga bato at bato. Bukod dito, may mga bitek sa ibabaw ng bato nang mabuksan ito. Mabilis na namulat ang lahat. Ang matingkad na berde at pulang kulay na nakita nila kanina. Tila ipininta sa mga bato. Kaya naman, walang kapansin-pansin sa mga batong ito. Kabanata 418. Paano ito posible? Nanlaki ng doble ang mga mata ni Benjamin. Parang baliw. Pinagpag niya ang mga bato. Umaasang may lalabas sa loob nila. Buksan mo ang lahat ng mga batong ito ngayon din. Sigaw niya, hindi nagtagal. Mas maraming bato ang nabasag. Sa kabila nito, ang lahat ng mga bato ay nagbunga ng katulad ng mga resulta bilang wala. Ang halaga ay natagpuan sa kanila. Hindi na kailangang buksan pa. It is nothing more but a waste of your time. Pahayag ni Jared, habang siya ay bumangon. Matamlay, itinapon niya sa tabi ang espiritual na bato. Naubos na niya ang lahat ng espiritual na enerhiya nito. Dahil sa hindi inaasahang pangyayaring ito, natulala si Benjamin. Nang mamulat sa kanya ang katotohanan. Umindayog siya, sa kanyang mga paa na parang natulala. Matapos mabawi ang kanyang katinoan, siya ay sumugod kay Isaiah sa sobrang galit. Paano? Lakas ng loob mong magsinungaling sa akin. Ibalik mo sa akin ang pera ko. Single niya habang nakahawak sa kwelyo ni Isaiah. Sa katulad na paraan, ibinaba ni Isaias ang kanyang magalang na pag-uugali at mga kaaya-aya. Tinulak niya si Benjamin at, pabigla-bigla, hindi mo ba alam ang mga patakaran sa stone gambling? Hindi ko kasalanan na nagkamali ka. Paghatol, nang makalaya na si Isaiah mula sa pagkakahawak ni Benjamin. Umikot siya sa kanyang sakong at balak umalis.
Tumangging sumuko si Benjamin. Ihinto ang mga ito. Huwag mong hayaang makaalis sila kahit isang hakbang paalis dito. Mabilis na sumugod ang mga tauhan ni Benjamin upang palibutan si Isaiah. Gayunpaman, dumating si Isaiah na handa. Masyadong. Ang kanyang mga bodyguard ay umaksyon laban sa mga nasasakupan ni Benjamin. Sa loob ng ilang segundo, natalo nila ang lahat ng tauhan ni Benjamin. Mayabang nangumuso si Isaiah. You brat, hindi kita nakakalimutan. Mas maganda kung hindi na tayo mag-cross ng landas. Again, babala niya kay Jared sa nakakatakot na tono. Matapos ang pagbabanta, umalis si Isaiah at ang kanyang mga bodyguard sa eksena. Agad na lumuhad si Benjamin sa sahig habang umiiyak. Namutla siya kaya ang balat niya. Lumitaw ang kulay abo. Pagkatapos ng lahat, binili niya ang mga walang kwentang bato sa pamamagitan ng paghiram ng pera sa iba. Paano ako pupunta? Ibalik ang perang inutang ko. Sa huling sulyap sa umiiyak na figure ni Benjamin. Sumenya si Jared kay Dominic. Tara na. Tumango si Dominic. Magalang. Sinundan niya si Jared nang umalis ang dalawa sa ibang lugar. Pagkatapos magpatotoo, ang mga nangyari kanina, mas lalong lumakas ang respeto ni Dominic kay Jared. Kung hindi ako nakinig kay Jared, ako, mapupunta sana sa sapatos ni Benjamin. Habang nasa biyahe, tinanong ni Dominic, Mr. Chance, saan tayo pupunta? Pupunta kami sa Stone Gambling. Gusto kong makita ang bawat bato na iniaalok ng Summerbank. Kulang ako. Pera ngayon. Sagot ni Jared. Lahat tama. Tuwang-tuwa. Sinunod ni Dominic ang utos ni Jared at dinala ang huli sa Stone Gambling. Kalye sa shopping district ng Summerbank. Sa buong hapon, dinala ni Dominic si Jared sa bawat Stone Gambling stall. Sa ilalim ni Jared, kalahati. Matalas ang mata. Bawat bato na kanyang pinulot ay naglalaman ng mga mamahaling hiyas. Dahil alam ni Dominic ang mga lansangan tulad ng likod ng kanyang kamay. Nakita ng dalawa ang bawat uri ng hiyas. Ang mga hiyas na ito ay may iba't ibang kulay mula sa Imperial Jades at mga pula ng dugo hanggang sa nagyayelong asul. Agad, Dominic, ipagpapalit ang mga hiyas na ito sa cash. Ginoo, pagkakataon, kumita tayo ng 2 bilyon ngayong hapon. Napasigaw si Dominic sa tuwa nang ipadala niya si Jared. Umuwi ng gabi, taliwas sa katuwaan ni Dominic. Napasando si Jared sa kanyang upuan at ipinikit ang kanyang mga mata para sa isang kailangang kailangan. Magpahinga. Para sa kanya, kulang pa ang 2 bilyon. Higit pa rito, ginugol ni Jared ang buong hapon sa kanyang pagkapagod. Espiritual na enerhiya at nakaramdam ng hindi kapani-pani walang pagkaubos. Matapos pauwiin si Jared, kinuha ni Dominic ang isang bahagi ng kanilang mga kinita para sa kanyang sarili bago inilipat ang pahinga ka kay Jared. Bago umalis si Jared, pinaalalahanan niya si Dominic na kumuha ng mas maraming bato. Lalo na ang mga bato. Bundok Hickory. Sa totoo lang, hindi interesado si Jared sa Hickory Stones. Sa halip, nakatuon ang atensyon niya sa mga espiritual na bato. Kung nakuha niya ang kanyang mga kamay sa higit pang espiritual na mga bato. Nangangahulugan ito na ang pagtuklas ng ang mga espiritual na bato sa Mount Hickory ay hindi lamang nagkataon. Sa sandaling pumasok si Jared sa loob ng bahay, nakita niya si Josephine, na nakatambay sa ibabaw ng bahay. Nang mapansin ang kanyang pagbabalik, tumalon siya at nagmamadaling pumunta sa kanyang tabi. Akala ko lumabas ka. Tanghal iyan. Bakit ka bumalik sa oras ng hapunan? Naiinip na ako sa isip ko. Nasaan si Lisbeth? Tanong ni Jared. Anong problema? Mismo na ba siya? Tanong ni Josephine habang nakapikit ang mga mata. Kabanata 419. Sa ilalim ng matinding pagsisiyasat ni Josephine, hindi maiwasan ni Jared na magalit. Minsan, ako talaga. Hindi maintindihan ang tumatakbo sa isip ng babae. Na-curious lang ako kung bakit wala siya dito para samahan ka. Paliwanag ni Jared. May dapat asikasuhin si Lisbeth. Hindi niya siguro ako makakasama araw-araw. Siya ay naging lumalaktaw sa trabaho nitong mga nakaraang araw para manatili sa akin.
Nahawakan mo na ba ang lahat ng iyong mga bagay sa Summerbank? Bakit hindi tayo bumalik sa Horrington bukas? I feel ill at is na iwan ang tatay ko mag-isa sa bahay. Josephine. Mapait na sabi. Nang marinig ito ni Jared. Bahagyang kumunat ang noo niya. Dahil wala siyang naipon na sapat na pera. At nakuha pa ang kanyang mga kamay sa mga halamang gamot ay nag-aatubili siyang umalis sa Summerbank sa lalong madaling panahon. Bukod pa rito, binalak ni Jared na dumaan sa martial arts gathering na magaganap sa susunod na linggo. Nako, kung may aayusin ka pa, pwede tayong manatili dito ng ilang araw. Ginagawa ko lang mungkahi. Ang dali-daling dagdag ni Josephine nang mapansin ang pag-aalalang bumabalot sa mukha ni Jared. Nakangiting sinabi niya, ayos lang. Maaari kitang ihatid pabalik sa Horrington bukas. Gayunpaman, hindi ako mananatili doon habang may hindi pa tapos na gawain dito. Pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, nagpasya si Jared na magandang ideya na pabalikan si Josephine. Horrington. Magiging mas ligtas siya doon. Kung mananatili siya sa Summerbank. Ang mga miyembro ng Crescent Sect. At maaaring dumating ang mga Ferguson na naghahanap ng gulo. Sige. Tumango si Josephine bilang pagsang-ayon. Sa madaling araw, nakipag-ugnayan si Jared kay Phoenix at inilipat ang lahat ng pera nito sa kanya. Nakiusap din siya, ang kanyang tulong sa pagkaantala ng pagbabayad sa Herb Palace. Matapos ang paulit-ulit na pagtitiyak na babayaran niya ang magpahinga kaagad. Ibinaba ni Jared ang tawag at naghanda ng umalis. Nang mapansin ni Tommy ang mga plano ni Jared at Josephine na bumalik sa Horrington. Mabilis siyang nagmaneho patungo sa kunin sila. Tommy, hindi mo na kailangan pang bumalik sa amin. Dapat kang maghanap ng mapagkakatiwalaang tao na tutulong sa iyo sa pag-oorganisa ng Templar Regiment. Dahil alam ni Jared ang namumuong relasyon ni Tommy at Phoenix. Gusto nilang gumugol ng mas maraming oras na magkasama. Nang mahuli ni Tommy ang implikasyon ni Jared, bahagyang namumula ang kanyang pisngi. Ginoo, Chance, meron ako personal na mga plano upang pangasiwaan ang ilang mga bagay tungkol sa Templar Regiment din. Tatag ako kapag ikaw bumalik sa Summerbank. Ngumiti lang si Jared bilang sagot at hindi na nagsalita pa. Kaya naman, hinatid ni Tommy sina Jared at Josephine pabalik sa Horrington. Gabi na nang makarating sila sa Horrington. Sa halip na bisitahin ang Dragon Bay, sina Jared at bumisita si Josephine para sa tirahan ng Sullivan. Papa, bumalik na kami. Tuwang-tuwang tawag ni Josephine nang makapasok siya sa mga pintuan. Si William, na humihigop ng tsaa sa balkonahe, ay lumiwanag nang marinig ang bati ng kanyang anak. Halika at maupo ka na. Kinawayan ni William ang kanyang kamay bilang senyales na lumapit sila. Inilapag ni Jared ang isang bag sa mesa. Sa loob nito ay puno ng mga lokal na specialty ng Summerbank. Ginoo, Sullivan, dinalhan kita ng ilang regalo mula sa Summerbank. Kahit hindi ako sigurado kung magugustuhan mo sila. Haha. Huwag mag-alala, tiyak na matutuwa ako sa anumang pinili mo para sa akin. Tawa ng tawa si William. Nagbuhos ng isang tasa ng tsaa para kay Jared. Habang nakaupo si Jared sa tapat ni William, lumapit si Josephine sa kanyang ama at sumandal sa balikat nito na parang isang maliit na bata. Jared, marami ka sigurong naharap na problema sa Summerbank. Di ba? Tanong ni William. Bueno. Nalutas ko na silang lahat. Sagot ni Jared na may maliit na ngiti. Huwag subukang pasanin ang lahat ng mga pasanin ng mag-isa. Kung tutuusin, kami ay isang pamilya. Mangyaring huwag mag-atubiling magtanong sa amin. Para sa anumang tulong na maaaring kailanganin mo. Payo ni William. Oo naman. Tumango si Jared bilang pagsang-ayon. Biglang dumukot si William sa kanyang bulsa at may inilabas na bank card. Pinadaos-dos niya ito kay Jared at sabi, Jared, nasa 5 bilyon ang card na ito. Kahit na ito ay hindi gaanong mangyaring huwag mag-atubiling gamitin ito bilang pakiusap mo. Nabalitaan ko na nahihirapan ka sa pera kamakailan lang. Ang alok ni William ay lubos na nahuli kay Jared. Ang 5 bilyong ito ay ang buong kayamanan ng pamilya Sullivan.
Ginoo Sullivan, hindi ko matatanggap ito. Ginugol mo ang iyong buong buhay sa pagbuo ng mga industriya ng pamilya Sullivan. Paano ko kukunin ang iyong kapalaran? Ipinagpalagay ni Jared na naibenta na ni William ang lahat ng Sullivan. Mga ari-arian ng pamilya. Jared, narinig ko ang tawag mo kanina. Alam kong kailangan mo ng pera. Nakipag-ugnayan ako sa aking ama. Mangyaring tanggapin ito. Tsaka ako lang naman ang tagapagmana ng pamilya Sullivan. Sa bandang huli, mamanahin ko ang lahat ng aking. Ang kayamanan ng ama, paliwanag ni Josephine. Kabanata 420. Noon lang napagtanto ni Jared kung bakit siya tinanong ni William kung may naranasan siyang problema. Jared, minamaliit mo ang pamilya Sullivan. Bagamat malaking pera ang 5 bilyon. Hindi lang, nanggaling sa pagbebenta ng aking mga ari-arian. Sa katunayan, marami sa mga ito ang aktwal na pag-aari mo. Tulad ng mga nalikom mula sa ang pagbebenta ng mga tabletang nagpapasigla. Isa pa, dahil alam ng lahat ang relasyon ninyo ni Josephine. Marami, nilapitan kami ng mga negosyo para sa pakikipagtulungan. Kaya naman, ang mga proyektong iyon ay kumita rin kami ng malaking pera. At saka, kung hindi dahil sa iyo, hindi ko na kayang sakupin ang mga negosyo ng pamilya Scott sa mababang halaga. Presyo, sa makatuwid, dapat mong kunin ang pera. Dahil karapat-dapat ka sa lahat ng ito. Kung hindi sapat, pag-iisipan natin. Ibang paraan. After all, we are family. Paliwanag ni William kay Jared. Nainitan sa kilos ni William. Tumango si Jared habang inaayos ang bank card. Sa sandaling iyon, mayroon siya, nakakuha ng sapat na pera upang bayaran ang Herb Palace. Nang makita niyang tinanggap ni Jared ang pera, napangiti si William at nagpatuloy. Ngayong nakabalik ka na. Pareho kayong dapat magpahinga, dahil may handaan sa Glamour Hotel ngayong gabi. Grange at, gusto ni Mr. Lowe na magdaos ng hapunan sa iyong karangalan nang mabalitaan nila ang iyong pagbabalik. Gayun din, mayroong maraming mga tycoon sa Horrington na hindi makapaghintay na matuwa sa iyo. Ngumiti ng pilit si Jared. Sa totoo lang, hindi siya nag-enjoy na dumalo sa mga ganoong event. Gayunpaman, dahil ito ay nasa Walter at paanyaya ni Glenn, pumayag siyang dumalo bilang paggalang sa kanila. Sa bagay, pareho naman silang ginawa sa kanya. Maraming pabor. Nang anyayahan ni William si Jared na magpahinga sa tirahan ng Sullivan. Tumanggi si Jared. Mas pinili niyang bumalik sa Dragon Bay na mas mayaman sa espiritual na enerhiya. Mula nang maabot niya ang foundation phase, hindi niya nagawa. Magkaroon ng pagkakataon na linangin ang kanyang lakas. Kasunod nito, inutusan ni William si Josephine na bumalik kasama si Jared. Bago sila umalis, William, paalala, Josephine, kailangan mong alagaan siyang mabuti. Isa pa, hindi naman ako conservative. Kaya naman, inaabangan ko kayong dalawa na magkaroon ng anak para maubos ko ang oras ko sa pakikipaglaro sa akin. Apo, Dad. Ano bang sinasabi mo? Hindi pa kami kasal. Paano mo nasasabi ang mga ganyang bagay sa iyong anak na babae? Namumula sa kahihiyan. Pinandilatan ni Josephine si William. Wala namang problema yun. Pareho kayong dapat na magparehistro bukas. At ako ang mag-oorganisa ng pinakadakilang kasal na nakita na ni Horrington. Nakangiting mungkahi ni William. Hindi ko ipagpapatuloy ang paksang ito sa iyo. Habang paalis si Josephine kasama si Jared. Humagalpak ng tawa si William habang pinapanood silang umalis. Sa paglipas ng mahabang panahon sa kalsada, si Josephine ay pagod sa pagbabalik sa Dragon Bay. Habang humiga siya upang magpahinga, inilipat ni Jared ang kanyang pera kay Phoenix at inutusan siyang bumili ng mga halamang gamot bilang sa lalong madaling panahon. Pagkatapos nito, umupo si Jared na naka-cross legs at sinimulan ang kanyang cultivation training. Simula nung naging siya, nakataas sa foundation phase, ang kanyang pangangailangan para sa espiritual na enerhiya ay patuloy na tumaas. Pagsisimula pa lang niya sa training, biglang nag-ring ang phone niya. Ito ay isang tawag mula kay Phoenix. Nang makakonekta ang tawag,
Umalangaw-ngaw ang nag-aalalang boses ni Phoenix. Panginoon ko, may nangyaring kakila-kilabot. Patay na lahat ng mga subordinate natin sa loob ng mansion ng pamilya Jantz. Kailan ito nangyari? Nagsalubong ang kilay ni Jared. Sa tingin ko nangyari ito sa umaga. Nagkamali ako sa hindi pagsuri noon. Sa oras na nalaman ko, sila, were already dead. Paliwanag ni Phoenix. Sinisisi ang sarili sa nangyari. Dahil dito, nagdilim ang ekspresyon ni Jared. Kahit nakabalik na siya, may naiwan siyang mga lalaki. Manood ng Jantz Family Mansion. Ngunit ngayon, lahat ng lalaking iyon ay pinatay na. Alam ba natin kung sino ang may gawa nito? Maaaring si Derek o miyembro ng Crescent Sect. O marahil, isang tao. Iba pa, tanong ni Jared. Hindi ako sigurado. Gayunpaman, dahil nabigo ang salarin na mahanap ka doon. Tiyak na pupuntahan niya ito. Horrington. Panginoon, kailangan mong mag-ingat. Paalala ni Phoenix kay Jared. Sige, naiintindihan ko. In-end ni Jared ang tawag pagkatapos noon. Kasunod nito, ang kanyang mga mata ay napuno ng layuning pumatay. Ipapakita ko talaga ang mga nakatayo sa aking. Walang awa.